You value the grace of the Lord. Alam niyo po ba napakayaman po ng grasya ng Panginoon? Napakalaki ng kanyang pag-ibig. Amen. Magising pa lang po tayo sa umaga. 'Di ba? Makita po natin yung liwanag, masilayan po natin yung ilaw, 'di ba po? Ito po ay malaking biyaya na nagmula sa Panginoon. Makapiling mo yung loved ones mo, mga minamahal mo sa buhay. That is the grace of the Lord. Amen. Mabigyan ka ng trabaho ng Panginoon, makapag-aral ka kung estudyante ka man, may negosyo ka man, whatever it is na pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, even the small things or big things, that is the grace of the Lord. Amen. Kung ikaw may negosyo, amen, nais ng Panginoon, hindi ka lang dyan. Amen. Hindi ka lang pinagkatiwalaan ng Panginoon sa negosyo na yan. Nais ng Panginoon, ikaw hindi na makatulong sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo, even to the kingdom of God. Amen. Dahil sa pamamagitan lang yan, ikaw ay makapag-serve sa Panginoon. Amen. Kung may pinagkakatiwalaan ng Panginoon sa loob po ng ministry, amen, alagaan mo yung mga tupang pinagkakatiwalaan sa iyo ng Panginoon. You value the grace of God. Pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa finances. Amen. Whatever it is, kung saan mong industriya nilagay ka ng Panginoong Diyos. Talent, skills, ability, whatever it is na pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, trabaho, amen. You value the grace of the Lord sapagkat nilagay ka dyan ng Panginoon upang sa malaking misyon ng Panginoon. Amen. Malaking layunin ng Panginoon kung bakit ka nilagay dyan ng Panginoon, binigyan ka ng trabaho ng Panginoon, nais ng Panginoon, ikaw ay makatulong sa pamilya mo, amen. Hindi lang sarili mo, amen. You value the grace of God sapagkat hindi mo alam kung hanggang kailan yung ipagkakatiwala po sa iyo ng Panginoon. Amen po. Alam niyo po, gusto kong ibahagi po sa inyo the story in the Bible, the story of Saul. Amen. And pinagkatiwalaan po siya ng Panginoon. Amen. Si Saul po, King of Israel. Amen. And during that time, sa panahon po ni Saul, amen, inutusan siya ng Panginoon to attack all the Amalekites and to destroy all their possession. Pero ang ginawa po ni Saul, he disobeyed the Lord. Amen. Partially obeyed the Lord. It considered a disobedient to the Lord. Hindi niya na lahat inattack. Hindi niya lahat dinestroy ang all the possession of Amalekites. Si Saul po ay napalitan sa kanyang pagiging hari. Yan po ay si David, next king of Israel. Amen. Dahil sa kanyang ginawang disobedience to the Lord, nawala sa kanya ang banal na isip. Alam niyo po ba mga kapatid, sa mundong ibabaw na to ay pansamantala lang buhay. Everything here is temporary. Amen. Lahat ng bagay na nasa atin ngayon, lahat ng to ay temporary lang, pansamantala lang. And even our looks are temporary. Amen. Kaya kung ano man po ang pinagkakatiwala po sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito, kung ikaw man ang sa ministry, amen, finances man to, talent, skills, ability, negosyo man to, trabaho, estudyante ka man, wherever that you are, kung saan ka man pinagkakatiwalaan ng Panginoon sa mga oras na ito, you value the grace of God. Sapagkat hindi mo alam kung hanggang kailan ito ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Amen. Alam niyo, gusto ko pong magbahagi po sa inyo kung mga kapatid. And during that time, yung cellphone ko, itong cellphone na pinagkatiwalaan sa akin ng Panginoon, several months yun, nasira yung cellphone ko. But by the grace of God, merong tinatsang Panginoon na binigyan ako ng cellphone. Na nagpapasalamat ako sa Panginoon. Amen. Kaya ngayon ako ay nakakapag-video ulit. Amen. Glory to God. And gusto ko mong ibahagi po sa inyo during that time, 1 week, parang hindi ko pa nararamdaman yung nawalan yung cellphone ko. But yung mga nakaraang mga karaang month na, parang na-realize ko na marami sa akin pinaparealize ang Panginoon. Mas pinapalawak ng Panginoon. Marami ako natutunan sa biyaya ng Panginoon. Parang cellphone pa lang to. Yes, ang cellphone po mga kapatid, napakahalaga, di ba po? Ang cellphone na to, maraming naibibigay po sa atin, natutulong po sa atin. Kung may mga hindi po tayo alam, nag-search lang po tayo. Amen. Yung cellphone na to, na gagamit po natin to connect our loved ones, nakokontak po natin. Marami po itong natutulong po sa ating cellphone na to. Ito pa lang cellphone na to. And what if, tao na to yung nawala. Amen. Na hindi mo lamang nabahagi ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. Amen. Yun po yung pumasok sa isilagay sa akin ng Panginoon. Amen. What if kung itong cellphone na yun, tao pa lang yun, na hindi mo lang nabahagi ang Panginoong Hesukristo dun sa tao na yun, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, sa loved ones mo, hindi mo na-share si God, ang kanyang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo, ang daang sa kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ganun po kalawak ang grasya ng Panginoon. Kung sasabihin po natin, kung iisipin po natin, hindi lang po ang grasya ng Panginoon, kung sa mga bagay-bagay po nakita na po natin, laki ng bahay, success, tagumpay, ang grasya po ng Panginoon, napakalawak po. Kahit po ito ay maliit na bagay o malaki, ito po ay grasya ng Panginoon. Kung saan ka man ngayon nilalagay ng Panginoon, whatever it is, the industry, kung saan kami nilagay ng Panginoon, you value the grace of God. Sapagkat hindi mo alam kung hanggang kailan yan ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Iminilagay ka dyan ng Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon, ikaw ay maglingkod. Amen. And to serve others. Amen.
Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na pagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Amen. You know, si Lord, amen. The Lord sees everything. The Lord sees whatever happens everywhere. He is watching whether we do good or evil things. Amen. Kaya po mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo ngayon, value the grace of the Lord. Amen po mga kapatid. I hope that it will encourage us and this word at ang mga salita ng ating napakinggan that we should value ang grasya ng Panginoon sapagkat gayon po, kalaki ang pag-ibig po sa atin po ng Panginoon na hindi po tayo deserve. Amen. Praise God.